Kahit ang pangit na resulta ng ating stint sa FIBA, pero isa namang biyaya ito para kay Renz Abando dahil alam nyo ba na may isang team raw nagka-interes na kunin si Abando. Ito ay dahil sa magandang performance na pinakita niya recently, lalo na yung sinupalpal niya ang ilan sa mga malalaking pangalan sa FIBA gaya ng former NBA G League MVP na si Carlik Jones. Ibang klase ang skillset ni Abando at sobrang taas pang tumalon. At mga quiz, may bad news ulit tayo dahil alam nyo ba na pinagsabihan po ng Angola coach si Clarkson na dapat daw hindi ito nakapasok bilang naturalized player dahil hindi naman daw marunong magsalita ng dialect sa Pilipinas. Nananawagan po ang Angola coach na to na suriin daw ng FIBA ang ganitong issues. Bago tayo magpatuloy, kung nais nyo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Ibang klase nga naman ang defensive skills at athleticism ni Renz Abando. Kung ang Gilas tahimik sa FIBA, pero si Renz, ang nag-iisang pangalan niya sa Gilas, ang tumunag sa European Leagues. Alam nyo ba na pinagpala talaga ang mga kagaya niya dahil pinagka-interesan po siya sa Europa. Ang gusto sana nilang gawin ay si Renz bigyan ng proper training kung paano palaguin yung abilidad niya at kung paano pagsabayan ang pagiging athletic and at the same time scorer din. Nakita kasi nila na may kulang pa talaga kay Renz, especially sa mga clutch baskets. Importante din kasi na dapat hindi lang puro drive ang isang player kundi tirador din. Doon sa Europa, matututunan mo lahat ng modern techniques na hindi mo makikita dito sa Pilipinas. Grabe, kapag tinanggap to ni Renz, pambihirang opportunity to. Bibihira ka lang makarinig na may isang European team ang pagka-interesan ka. Sa katunayan, kahit hindi pa naman pinagka-interesan si Abando ng ibang bansa, matunog na talaga ang pangalan ni Renz, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa KBL dahil sa kanyang mataas na percentage sa block, steals at rebounds. Kapag natutunan pa ni Renz yung modern style sa Europa, siguradong mas magiging legit Gilas player natin to. Nagtataka nga rin ako kung bakit madalas bangkuin ni Coach Chot to. Hindi naman sa pinangungunahan natin ang coaching ability ni Coach Chot, pero dapat nabibigyan to ng playing time na marami para may penetration tayo sa loob. Minsan, puro na lang tayo isolation tapos palpak rin naman. Kapag maganda pa ang depensa ng kalaban, kanya-kanya na lang sila ng tira. Parang bahala na shot. Kung pumasok man yan o hindi, at least sinubukan. Walang chemistry, wala sa ayos, wala lahat. Sabi nga nila, Angola laban sa Angulo. Kung ako kay Renz, kung meron mang offer, tanggapin na. Kaso may 2 taon pa siyang natitira sa KBL. Ang isang offer pa sa kanya mga quiz, ay bahala na kung hindi pa siya makapasok sa isang European League. Ang importante, makapag-training siya sa Europa. Kung titingnan mo yung nilalaro ngayon ng Latvia, Lithuania, Spain, Montenegro, yung playing style talagang ibang klase. Ibang klase bumutas ng depensa ang kanilang mga plays mga quiz. Kung ikaw ay sa basketball analyst, malalaman mo talaga yan play by play. Yung alam mo na wala silang shots na minamadali, talagang stricto din sila pagdating sa perfect plays. At kapag nag-training na nga si Renz sa labas, ang aking suggestion sa Gilas ay kunin na nila palagi si Renz dahil malaking benefit sa atin yung training niya sa labas. Actually, hindi lang dapat si Renz dapat nga lahat ng Gilas players. Hindi yung puro tayo tune-up game tapos wala din naman tayong natututunan. Tara, next update tayo. Nalaman ko mula sa One Sports News na pinagsabihan pala ng Angola coach si Jordan Clarkson tungkol sa pagiging naturalized player niya sa Pilipinas. Ayon sa kanya, naturalized player ka tapos di ka marunong magsalita ng lingwahe sa Pilipinas. Sabi niya, hindi naman daw niya kino-question ang capacity ni JC at ang willingness na makatulong sa bansa, pero dapat marunong kang magtagalog para maging qualified ka mag-represent ng iyong bansa. Base sa dokumento ni JC, may lineage siya na Filipino, so base sa FIBA rule, si Clarkson ay qualified na maging naturalized player kahit hindi siya marunong magtagalog. Itong Angola coach lang napaka-OA na para bang siyang founder nitong FIBA, no? Naintindihan naman natin ang nais niya iparating, pero patriotic naman si JC kahit hindi marunong magtagalog. Hindi mo naman masisisi na hindi siya marunong kasi sa Amerika naman siya lumaki. Ayon pa sa Angola coach, pwede naman daw i-address ang mga ganitong issue para matutukan rin ng FIBA. Alam nyo ba na dahil sa bold comments ng Angola coach na to na si Joseph Carlos, naging headline siya sa iba't ibang sports websites at pinagtutulungan ng mga kababayan natin at nagpaliwanag naman siya tungkol dito. Ang sa kanya lang naman daw ay kung siya lang masusunod sa Gilas, hindi daw niya ito palalaroin kasi stricto daw siya pagdating dito. Para niyang sinasabi na medyo gumaganda lang daw ang scoring ng Gilas ngayon dahil kay JC. Kasi kung wala si JC, siguradong makikita sa lahat kung ano ang tunay na mukha ng Gilas dito sa FIBA. Kung ano man ang komento nitong Joseph Carlos, hindi na mahalaga yon. Ang importante, hindi naman siya masusunod at lalong hindi naman siya pinapansin ng FIBA. Agree ba kayo sa sinasabi niya?